pagiging tarakili. ₱77 ang patay sa lalawigan ng Cebu kasunod ng hagupit ng bagyong Tino. Pinakamarami ang 35 galing sa bayan ng Liloan. Ayon po sa lokal na pamahalaan, posibleng marami pang natangay ng baha. At mula sa Cebu City, saksi live si Emil Sumangi. Emil? Buong araw isinagawa ang clearing operation pero pagkagat ng dilim pasado alas 5 kanina hapon, itinigil na ito at magre-resume bukas alas 6 ng umaga. Inaasahan na mas maraming puwersa pa mula sa pamahalaan na makikipagtulungan para mapabilis ang clearing operation. Narito ang aking report. Central place. Kasunod ng pagbahang nagtulak sa mga taga-Cebu paakyat sa kanilang mga bubong, Basa na lang diyo. ganito ang tumambad sa Talisay City, wasak-wasak na mga bahay. Ang ilang residente naghahanap kung may maisasalba pang gamit. Sa Mandaue City, humalik na sa bubong ng ilang bahay ang baha sa kasagsagan ng bagyo. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong sa payloader para makaligtas. Taglit lang, mga 10 minutes. Mataas na. Saan po kayo napunta? Doon, sa loader. May loader. Heavy equipment, ibig sabihin yung payloader, inakit niyo yun. Oo, yun doon kami. 3 pamilya kami. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra sa daan ang mga sasakyang lumubog sa baha kasama ang ilang container. So may namimigay ng ayuda doon, kaya yung mga kababayan natin, doon ho pupunta. Pero bago ko kayo dalhin doon, bigyan nyo humana yung mga sasakyan na narito po sa tabing kalsada. Narito po ako ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare. Papasok sa city proper. Mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Brother, ayuda po. So ito po ay ayuda. Galing ho sa mga nagmamalasakit natin mga kababayan. Ano kailangan niyo ngayon, brother? Solar. Tubig. Mistulang iwinasiwas ang mga sasakyang naiwang nakaparada. Basag-basag ang windshield at iba pang bitana. Ang ilang establishmento, pinasok ng tubig at putik. Tulong-tulong na sa paglilinis sa mga residente. Gumagamit na rin ang equipment para ipunin ang lupa mula sa kalsada. Sa Cebu City, bakas ang iniwang pinsala ng bagyong Tino sa subdivision na ito sa Barangay Bakayan. Ang pag-apaw ng kalapit na sapa ang nagpabilis ng pagtaas ng tubig na umabot sa 10 hanggang 12 talampakan. Nasa loob po kami ng isang subdivision dito sa Cebu City na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng baha. Pakikita ko sa inyo yung itsura. Hindi na ako makapasok dahil nakapal na ko yung putik. Pero kung yung nakita, yung sinumin ko kanina ng video, naroon ho yung mga sasakyan na nagkapatong-patong dahil sa pagkahat ng tubig. Narito na ho yung mga otoridad ng Cebu City Fire Station, nakikipagtulungan ho para sa kahit pa paano unti-unting maibigay yung pangangailangan natin mga kababayan. Ang unang palapag ng mga bahay, mabilis na nilamon ng baha. Kaya ang mga apektado, gaya ng pamilya ni Alvin, sa bubong na nagpasaklolo. Early that night, medyo okay lang talaga. Yung takbon, tapos may ulan, tapos may hangin. Tapos bigla na lang mga maybe 15 minutes before 3 o'clock, bigla yung, kasi yung mga fence doon na bagsakan na lahat. Kaya ang buhos ng tubig sobrang lakas, kaya wala na kami magawa. Umakyat na lang kami sa taas. Nasa evacuation center ngayon ang ilang residente at may mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Ilan sa mga kababayan ang aking nakausap kanina, yung mismong mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Ang kanilang hiling, kung maaari, generator set na mula sana sa lokal na pamahalaan para makapagsimula na po silang makapaglinis. Sa iba pang lugar, abala na sa paglilinis ng putik sa loob ng bahay ang ilang residente. Sira na ang appliances ni Marlon Enriquez. 12 inches o ang kapal ng putik doon sa loob. Saka tubig. Kaya ang tubig umabot hanggang bubong.
Wala kaming may salba. Walang damit, wala. Kung sinong tumulong sa amin, magpasalamat lang kami. Sa barangay Kotkot sa bayan ng Liloan, balot ng hinagpis sa mga namatayan ng kaanak. Umabot sa 35 ang naiulat na nasawi sa bayan base sa post ni Mayor Alju Frasco. Ang isang ina, nawalan ng 5 taong gulang na anak. Nadoot mi sa gapton, pagdoot ako sa gapton, nahayang man na ako ang papa. Sumuna nawa akong anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Hindi bababa sa 77 ang kumpirmadong nasawi sa buong probinsya ayon kay Governor Pamela Baricuatro. Humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operations dahil naniniwala siya na may mas marami pa ang natangay ng baha. We also talked to Secretary Teodoro, so the ILG, so that's why napadala sad sila og mga responders from Coast Guard, AFP, PNP, Philippine Navy. Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholder para maibalik agad ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Pia Mariing, nananawagan ang mga kababayan natin, ang mga residenteng apektado dito sa Cebu City, maging sa mga karatig lugar na maiparating sa national government ang kanilang hinaing na kung hindi pa maibabalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon, baka pwedeng mapahiram muna sila ng mga generator sets upang makapagsimula na silang makapaglinis lalo na doon sa kanilang mga tirahang nalubog sa tubig. Live mula dito sa Cebu City, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Problema pa rin ang supply ng tubig at kuryente sa Silagos, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyong Tino kahapon. Ang lokal na pamahalaan humihingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa lakas ng hanging dala ng bagyong Tino, halos matuklap ang bahagi ng bubong ng eskwelahang ito na ginawang evacuation center sa Silagos, Southern Leyte. Ayon sa kumuha ng video, sira rin ang bubong ng kanilang bahay. Hirap din daw sila sa tubig at pagkain. Nang lumiwanag, bumungad ang mga nawasak na bahay sa buong bayan. Sira at natuklap ang mga bubong. Tumambad ang mga nabuwal na puno. Ayon sa mga residente, mas matindi ang epekto sa kanila ngayon ng bagyong Tino kumpara sa epekto ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 at bagyong Odette noong 2021. Problema nila ngayon ang kuryente at tubig dahil malayo ang pinag-iigiban. Arang kusuga, sir. Kuyang kusuga, murag nag-andar. Murag nag-dunay makina, sir, nagdaang hangin. Kuyang kusuga, sir. Sa tanang bagyo, sa sinta naman ko mahigit ang pangidaron. Karon mo dito may grabe. Kusog mo kayo ang hangin. Lisod kayo. Lisod kayo. Kaya may tubig. Kaya naman panghugas naman na ito. Dari mo kasi niliyas. Mabibuhos kayo kada ko ang dagat. Ayon sa LGU, mahigit sa 5,000 residente ang naapektuhan at nasira ang bahay. Nananawagan na sila sa national government. Sa funds para sa kwandigit kaya sila. Di na kaya, beyond that imagination. Manang we need the support of the business sector, government, national, labi na sa national, o labaw sa tanan kanang sa Department of Agriculture, DPWH, sa DAR, nga matabangan ang among mga infrastructure diri para pod sa DE pod nga matagan ni og pangabuyan. Rumaragasang baha naman ang sumalanta sa mga residente sa Canlaon, Negros Oriental. Hi, Lord! Nang humupa ang baha, nagkalat ang mga sanga ng puno at bato. Ang mga bus na ito at ilan pang sasakyan lubog sa putik. 12 ang nasawi sa Canlaon City ayon sa mga lokal na opisyal. 10 naman ang patuloy pang hinahanap. Kita mula sa himpapawid sa Consolacion, Cebu ang lawak ng naapektuhan ng baha. Marami ang napilitang lumusong sa maruming tubig o naipit sa matinding traffic.
may mga nagkapatong-patong na mga sasakyan at natumbang poste. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. 20 ang patay sa paghagupit ng Bagyong Tino sa Negros Occidental naman at kabilang ang isang sanggol sa mahigit 30 napaulat na nawawala. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Bumuhos ang emosyon ng mga taga-barangay Sag-ang nang makita ang mga body bag. Laman ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa tala ng La Casillana MDRMO, 9 ang patay habang 20 naman ang nawawala pa dahil sa Bagyong Tino. Sakit man batsagon o kasubo batsagon. Na kung mga gabi natabo damo-damo kita ang nagkalamatay. Isa sa mga nasawi, asawa ni Mang Vicente. Nawawala ang kanilang 3 anak kabilang ang 9 na buwan nilang sanggol. Nakasabit ko sa kahoy. Nagkatukan kami sa ilan ni ugangan kay taas sila balay. Dito. Ang 4 na taong gulang na anak ni Mang Aguinaldo na rescue. Ngunit ang ibang kaanak nito nananatiling missing. Kaya ako mata ka nakita ko buhi pa man. Kunaram ganyan magpagkita tadi bang kayo. Ang iban tabunan ka kahoy, iban natabunan ka mga mga lutak plus raw. Kami mo hindi ta mapaktan sa sarang way kita nag-expect nga mo tukli ka tako sa tubig. Sa datos naman ng Negros Occidental PDRMO, umabot na sa 20 katao ang iniulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa probinsya. Pati mga aso sa animal shelter sa Bacolod City, damay sa gupit ng bagyo. Halos natabunan ito ng nagtumbahang puno. Nananawagan ng tulong ang pamunuan ng animal shelter. Sa bayan ng Sigma sa Capiz, lubog sa baha ang ilang lugar hanggang kanina. Amat-amat, abi na naog ang baha from the 2nd district to the 1st district. Ang hindi usual ang ginabaha niya subong siguro silted na gidang aton rivers. Naranasan din ang pagbaha sa bayan ng Ibisan. Ito ganyan mong kinulbaan nga ng baso bala sa balay ba. May lang kay ang tanan gidya diri nang sa tanan. Ayon sa Capiz PDRMO, umabot sa 175,000 individual ang lumikas sa lalawigan. 148,000 ang hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Sa Rojas City, nakauwi ng ilang evacuees nang umayos ang panahon at humupa ang baha. Namigay rin ng merienda sa responders at evacuees ang Student Council ng isang kolehiyo. Kanami gid kay we serve from the heart. No, kag nakita namon bisan mo nilang kasimple nga bulig bala nga amon nga nahimo. Actually nag-instrument lang gid kami. Sa Kalinog, Iloilo, isang pamilya ang namataang sumisilong sa loob ng isang steel pipe sa kasagsagan ng Bagyong Tino kahapon. Ayon sa uploader, doon sila sumilong dahil gawa sa light materials ang kanilang bahay. Matapos ang bagyo, ay agad naman silang umuwi. Sa Haro, Iloilo, abala ang mga residente sa pagkukumpuni ng kanilang mga bahay. Sa San Joaquin, Iloilo, pahirapan pa rin ang pagdaan ng mga motorista dahil sa hindi pa humukupang baha. Hindi rin madaanan ang isang kalsadang nawasak ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.